inuman dito na orasan, napakalaki, napakabigat niyan, hindi matanggal ni Pinggoy. So dahil lagi siyang namamalik mata kapag kailangan niya tumingin ng oras, pinalitan niya muna ng bagong battery. Pero pwede naman yan tanggalin anytime kapag kailangan na ng may-ari. Anyway, habang nagluluto si Pinggoy, biglang umulan ng malakas. Tapos naalala ko meron kaming bagong kapote. Teka, gagawin ko ng content. Kung kailan naman lumabas ako, biglang tumigil naman yung ulan. But anyway, eto na nga pala yun. Unisex ito, pero hindi siya yung katulad ng mga kapote nung una na parang dress yung itsura. Eto, terno siya, may isang jacket na may hood, tapos yung stripe niya sa may bandang gitna ng jacket, ano siya, reflective kinemerot. So, ayan na nga, at naglakad-lakad ako dito. Kasi umaambon-ambon pa naman, pero kasi legit talaga na waterproof ito. Pero na kasi akong unang ganito, binigay ko kay Papa dahil may motor siya. So, since naayos na nga yung motor namin, dapat meron din kami naka-ready na ganito. So, since wala na ngang ulan, naisipan ko na buksan na nga lang yung tubig dito sa hose. And speaking of water nga pala, nakakita ko ng tubig. Nagulat ako sa water bill namin. 'Di ba? First water bill namin, nasa 1.8 something yung binayaran ko. Sa totoo lang, nalalakihan na ako doon. Pero feeling ko kasi dahil siguro bago lang kami, todo dilig, tapos linis ng motor, washing, ganyan. At saka medyo madami rin kami. Sabi ko, sige, 1.8 carry na yan. Next time, magtitipid na lang. Hala, yung dumating na water bill, 2,950 something. Nakakaloka. Oh my God! Nanghina talaga ako nung nakita ko yung bill. Nakakainis. Pero ipapacheck nga namin sa tubero. Baka kasi merong mga tulo-tulo na kailangang i-address na talaga. Kasi usually naman, may mga tulo naman sa mga gripo. Pero kasi ginagawan lang namin ng paraan na isasara lang ayos, ganyan-ganyan. Pero feeling ko talaga, isa sa mga dahilan nun ay yung toilet or something else. Pero mas better na ipacheck sa tubero. Kinabukasan na nga pala ito. Ayan, may pa-breakfast in sofa pa nga si Pinggoy. May kape pa nga ni at lumpiang bagong luto. So kanina, supposedly, may pasok si Pinky. Pero ang sama kasi ng panahon kanina, promise. Kaya hindi na rin namin talaga pinapasok si Pinky. Even though ang aga naming nagsigising. Tapos maya-maya, ayan, nagka-brown out na. Tapos meron kasing nag-recommend sa akin ng ganitong cordon. Yung ikakabit sa portable modem. Tapos pwede ilagay sa power bank para daw magamit yung internet, yung wifi kapag brown out. Kaso hindi talaga siya gumagana. Ang mahirap pa naman dito sa area namin. Kapag brown out, wala ka ring signal ng smart. Sa mga katulad ko na ganito rin yung wifi na ginagamit nyo sa bahay. Kamusta naman? Meron ba kayong certain cordon na nabili na nag-work para sa power bank? Let me know naman. Meron ako na unbox na portable fan. Yung pwedeng magamit kapag brown out. So, ayan nga, sabi ko, ay, perfect. Brown out ngayon, gagawin ko siya ng content. So, ito na nga pala yung nasa higaan namin. Ganyan lang siya kaliit, guys. Sobrang ganda nito. At saka, in fairness ha, pwedeng-pwede na yung hangin niya. Hindi siya sobrang hina. Malakas na nga siya para sa ganito kaliit na hangin. Tapos, naiaangat mo pa siya ng ganyan. Parang stand fan. O, diba? Bongga. Nakakadalawang buwan na nga rin kami dito. Pero ngayon ko pa lang talaga matatanggal yung mga kortina dito sa sala namin. Kasi sa mga kwarto dito, lahat sila naka-roller blinds na paglipat pa lang namin. So, itong mga kortina, ngayon ko pa lang talaga siya aalisin. Ang bala ko kasi talaga is maglilinis na nga ako dito sa ceiling, lalo na merong cove design yung ceiling. So, for sure, maraming ang alikabok yan. Nabanggitin niya ng landlord ko. So, yan talaga yung bala ko na gawin for today since wala namang kuryente, walang internet, walang magawa. Magsipag-sipag na nga lang. Tapos, alala ko, meron palang meeting sa school ni Pinky. So, kailangan talagang attendance siya dahil ayaw ni Pinggoy. Pag maghahatid, okay kay Pinggoy. Pero pag ganyang meeting, lalo na pag first meeting, ayaw niya dahil alam niyang merong mga botohan na mga officer. Ayaw niya na mga ganun-ganun. Gloomy nga ang weather. Naalala namin, meron pala kaming pansit Mickey na nabili sa palengke. Lulutuin daw ni Pinggoy yun na lomi. Pwede naman daw. So, ayan na nga at nagsimula na siyang magluto. Bago pa man din ako umalis, eto nga pala at kumain ako ng nilutong lomi ni Pinggoy. Na-miss ko yung ganitong klaseng luto ng lomi kasi marami na kami na-try na lumihan dito. Usually talaga malalagkit yung sabaw nila. Yun pala talaga yung staple lomi dito. Naglakad lang din ako papunta sa school ni Pink. May nakasalubong akong nanay ng estudyante doon. Nagtitinda ng empanada. Ang liit lang niya pero ang sarap. Sulit yung 12 pesos kada empanada. Anyway, feel ko lang talaga maglakad noon. So, ang ending after ng meeting, nahalal po tayong vice president pa nga. Alam, bigla ko naalala dati nung nag-estudyante pa lang ako. Pag may mga PTA meeting, hindi ko talaga mapapunta yung nanay.
nanay ko, yung tatay ko. Hindi sila laging present. Alam mo, ang babaw, pero dati, parang naiinggit nga ako sa mga classmate ko, lalo na kapag PTA meeting, diba? Tapos darating na yung mga parents nila. Uy, andyan na yung mama ko, andyan na yung papa ko, mga ganon. Ewan ko ba sa mga magulang ko dati, laging wala talaga. Kaya rin siguro ngayon na magulang na ako, gusto ko yung ganitong setup namin, na lagi lang kami nasa bahay, kasama ng mga anak namin, yung tipong sila nang mauumay sa presence namin. Thank you Lord din talaga, at dinala mo ako sa ganitong, klase ng trabaho, yung kahit nasa bahay lang kami, nakaka-survive naman. At dahil dyan, pagka uwi ko nga, inatupag ko agad mag-film dahil meron na naman ako mga products na kailangan gawa ng content. Nung nakaramdam naman ako ng gutom, naalala ko, ay may lomi pa pala, ayun. Kumain na muna ako ng lomi, and bago pa nga maggabi, umalis kami, nagpunta lang kami ng grocery, wala na rin kasing kape si Pinggoy. Iba kasi yung kape niya, iba rin yung mga wala na rin sa amin, gaya ng asukal, namili na rin kami dito sa grocery. Basta, ganito lang talaga yung family life na setup na gusto ko even before. Basta always present kaming mga magulang ng mga anak namin. Current favorite kasi ni Kowa yung Ulala ng Baby Dolls na kanta. Napapasayaw talaga siya sa pagka-uwi nga at nag-asikaso na nga kami ni Pinggoy ng mga pinamili namin. Hindi na rin kami nagtagal kasi inabot na yata kami ng mga alas 8 ng gabi. Pag alas 8 sa bayan, halos sarado na talaga. So even yung Pure Gold na kung saan kami nag-grocery hanggang alas 8 lang din talaga siya. So eto, tinulungan ko na nga rin si Pinggoy na mag-ayos nitong mga pinamili namin. Especially yung mga ganitong mga kape, mga desashi. Kailangan ko kasing gupit-gupitin yan dahil kapag hinayaan ko si Pinggoy, naayos niya naman pero hindi yan nagugupit isa-isa. Nai-stress kasi ako kapag yung tipong kailangan magtitimpla ka na, kailangan pa maggupit-gupit ng kung ano-ano. Hassle! Currently, ganito nga pala yung kape na paborito ni Pinggoy, kaya yan yung lagi namin binibili. And usually, nakakadalawang kape kasi siya. Isa sa umaga, isa sa merienda. So, eto namang maliliit na kape, yan yung trip namin ni Papa. Actually, si Papa kahit anong kape lang naman, kung ano meron dyan, yun lang din yung iinumin niya. Wala naman siyang specific request ng kape. Bumili rin kami ng mga toothpaste, dagdag na sabon, panglaba, at saka yung malaking Crayola. Tapos kahapon, nagluto si Pinggoy ng tinola. Meron bang natira, nandun lang sa ref. So, dinagdagan niya ng sabaw, niluto niya ulit, ininit niya, ganyan. At yun ang ulam namin for dinner. So, anyway, etong mga Crayola ng mga anak ko na bago. Malalaki siya. Sabi ko nga, wag nang dalhin sa school. Dito na lang yan ilalagay sa study table nila. Kasi, usually, yung mga crayons na ginagamit nila sa school, putol-putol na, o kaya wala ng mga balat, nakakainis. Kinabukasan na nga pala ito, in fairness naman, ang ganda ng weather, mainit-init na naman, ang ganda ng sikat ng araw. So usually talaga, kapag umaga, ang binubuksan ko is dito sa may kaliwa, para nasisinaga ng init ng araw, yung bed, yung unan namin, and minimake sure ko lang talaga na nakadikit ng ayos yung velcro, kasi diba meron akong velcro na screen dyan sa bintana, para walang lumusot na mga lamok, langaw, o kung anumang insekto dyan. Weekend to, kaya late na ako nagising, and talagang nilook forward ko na rin yun, kasi usually talaga weekday, sobrang aga nagigising ni Pinggoy. Ako rin, nadadamay ako na maaga ng gising, dahil ako ngayon nagpapaligo sa mga bata. So, hindi na rin ako nakakabalik ng tulog, kaya sabi ko, talagang kapag weekend, ayoko nang nagigising kami ng maaga, as in, want to sawang tulog talaga. Pagkadami-dami na namang toys, mga libro, kung ano-anong nakalapag dito. Kasi kapag naiiwan talaga yung mga anak ko dito sa kwarto, kung ano makita nilang laruan, bubungkalin talaga nila yan. So, iniisip ko nga, angat ko na nga lang dito sa may pinakataas na cabinet, itong mga laruan nila. Pero kapag naman nakikita ko nag-e-enjoy sila, hinahayaan ko na rin. Kasi iba rin naman yung trip nila minsan, basta hindi sila nag-aaway. Sobrang bihira na rin kasi ng screen time ng mga bata. Usually kapag weekdays, minsan nakakahiram sila ng cellphone, pero bihirang-bihira na lang din. Tapos, minsan na lang sila manood ng TV. So, most of the time talaga, laro ang ginagawa nila sa loob o kaya sa labas ng bahay. Especially dyan sa bakuran. Minsan, kung ano-anong pinagdidig na soil na mga lupa ni Kowa dyan. Nalis ko na rin pala yung itim na arenola nitong portable toilet para mahugasan ko na nga. And usually naman, ito, sinasama ko rin na linis siya. Like, kuskus malala. At syempre, pagkatapos mapunasan, lagay na natin yan doon sa ibabaw na mega box na cabinet. And pinasadahan ko na rin pala ng vacuum itong sahig sa may kwarto namin. Usually, mga alikabok yan o kaya mga nalaglag na mga buhok, yung mga nakukuha ng vacuum. Ito nga pala yung brunch na niluto ni Pinggoy. Ayan, naka-ready na nga yung kanin namin sa mangkok. Naka-chopstick pa yung mga bata.
katsu and karaage yung niluto niya. Tapos may dalawang sauce pa siyang ni-ready dito. At dahil gusto ko ng kape today, ayan, titimplahan pa ako ni Pinggoy ng kape. Alam mo, hindi talaga ako magaling mag-chopsticks. Pero kasi nakita kong in-effortan din naman talaga ni Pinggoy mag-set up siya dyan ng kanin sa mangkok. Nag-ready na siya ng chopsticks dyan. Kaya panindigan na natin yan. Pero hindi talaga ako mabusog-busog dahil ang konti na nakakain kong kanin kapag chopsticks. Kakaluto lang ni Pinggoy. And usually talaga, wala siyang gana kapag after niyang magluto. Pwera na lang kapag gutom na gutom siya, kakain na agad siya, sasabay siya sa amin. Tapos naalala ko bigla, meron pala ako nabasang comment, natatakot daw siya dito sa dining table namin. Mukha daw mapabasag agad yung salamin. Ay doy, hindi talaga. Sobrang tibay niyang salamin na yan. Kasi naalala ko, nung ginamit nga yan doon sa apartment ni Papa. Kasi dining table yan ni Papa. Nung nandun pa kami sa Makati, sa Laguna, sa Pasita. Yan yung dining table ni Papa sa apartment niya. Malamang, diba? Tapos nagulat ako, siniset up niya yung wall fan, nakapatong siya dyan. Sabi ko, paano ba yan? Baka mabasag yan. Sabi, hindi, matibay yan. Sabi ko, oo nga, sobrang tibay niya. Even yung mga kids ko, dalawa sila nakapatong dyan sa lamesa. Kering-keri. So, don't worry po. Sobrang lala ang tibay nung lamesa ni Papang. Anyway, pagkatapos nga kumain, eto na naman tayo. Kaya nga, hindi ko na nilalabas itong hagdan na ito. Dahil sabi ko nga, ang goal ko talaga ay malinisan nga itong, ceiling na Cove Kinemerut. Ang bilis ko na-distract, diba, nung kailan, tinanggal ko na yung kortina para sana masimulan ko na. Tapos, ngayon ko lang ulit ito naakyat para makita nga yung mga naipon doon na alikabo. Bigla naman pumasok si Koa. May finiflex pa. Thank you! This for me? Thank you. So, eto na nga, yung binigay sa akin ng anak ko, di ba, napaka-sweet. Ang thoughtful, di ba? Yung mga ganyan simpleng bagay, nakaka-touch kaya yan kapag nanay ka na. So, eto na nga, di magsisimula na nga sana ako ng linis dito. Hinahanap ko yung lint roller ko. Nawawala. So, pagdating naman ni Pinggoy, lumabas pala siya. Bumili siya ng ice cream. Na-distract na naman yung mami nyo. So, hindi na naman nakapaglinis doon dahil ang inatupag magsandok ng ice cream. So, ayun na nga ang gagawin namin ni Pinggoy. Sabi namin, pag weekend, kakain kami ng mga gusto naming pagkain with kids, yung mga trip nila. And kapag merong extra, kakain kami sa labas. Pag weekend lang, hindi na kapag weekdays. Para at least kahit pa paano kapag weekend, merong nililook forward din yung mga anak ko na gagawin, kakainin. Kasi syempre kapag weekdays, gusto namin na focus lang. Arte, kala mo naman talaga. Hindi, school lang, bahay, ganun lang talaga. So, edi nakakain na nga tayo ng ice cream. Yung paglilinis ng ceiling, hindi natuloy dahil, sabi ko, ay, parang ang daming gamit dito sa likod. Kailangan ko na talagang, i-unbox dito nga sa likod ng pinto. So, ayan nga, pinagtatanggalan ko na ng wrapper. Tapos, isa kasi sinabuksan ko doon is, siya, bag organizer insert. So, kailangan kong kunin yung mga malalaking bag ko sa loob ng cabinet. Parang magawan ko nga ng content. So, sabi ko, set up ko nga rin muna itong table na ito dito. Dito ako mag-film kasi maraming tao nga doon sa sala. So, sabi ko, para solo ko yung kwarto, dito ako mag-film. At ito nga yung sinasabi ko na bag organizer insert. Akala mo kung ano lang, pero kasi yan, foldable. Tapos kapag walang laman, sobrang liit lang niya. Sobrang nipis. Black yung pinili ko para hindi dumihin. Pero marami pang ibang colors na available. At yung ganito kalaki, size large po yan. Kung gusto niya mas maliit dyan, let's say ang bag na ginagamit nyo is maliit lang. Meron din namang ibang kulay na mas maliit din dito. So anyway, ang purpose ko talaga, kaya ako nag-request ng ganito. Usually kasi may times na malalaking bag yung ginagamit ko. So ayoko nang paisa-isa akong alis ng mga gamit from one bag to another. Tsaka para organized siya. Tsaka maiwasan yung meron ako nakakalimutan kasi naglipat ako ng bag. So sabi ko perfect din talagang gumamit ng ganitong bag organizer insert. Diba? So eto na nga, lumipat na naman ako ng sala kasi yung mga mag-aama ko pumasok ng kwarto, sabi ko lipat nga ako ng pwesto. So, anyway, maganda naman yung lighting dito sa sala. Ang ganda rin ng pwesto nitong puno namin, pati na rin ang sofa. So, ayan na nga, for the video tayo dahil i-flex ko lang na itong bag organizer kasi sa ganito kalaking bag. Alam mo, naisip ko rin talaga, sobrang helpful ng ganitong bag organizer. Lalo na kung nag-work ka, papalit-palit ka ng bag every time umaalis ka. Kasi,
Hindi mo na kailangang isa-isahin nga. Paulit-ulit na naman ako. Basta ang laking tulong niya. Ngayon ko lang din talaga siya na-appreciate. Kaya sabi ko, ay, good thing talaga. Nakapag-request tayo ng ganito. So, if ever lang din, nabet nyo ng ganito, or kung anumang mga gamit sa bahay na nakita nyo dito sa video, maglalagay ako ng mga link niyan sa comment section. And nasa showcase ko rin yan sa Black. In fairness din dito sa backpack na to, 2018, 2016 ko pa yata to gamit. Anelo siya, binili ko to kay Ate Kin. Sabi ni Ate Kin dati, from Japan daw to, binili ko sa kanya, I think 1.5. Since 2017 or 2018, gamit ko na siya. As in, everyday pa, nung pumapasok ako ng work, ito yung dala-dala ko, even up to now. All goods pa rin talaga siya. Meron lang akong pinatahi dito, sa may strap yata, banda. Pero other than that, wala siyang issue. Legit pala talaga na maganda yung ganitong klaseng bag. Promise. At saka, kapag nakita mo siya ng personal, parang bago lang din yung itsura niya. So, ayun, saktong-sakto yung bag organizer ko doon sa 3 bag na pinakita ko. Alam niyo na yung link niya na sa baba or comment section. And dumako naman tayo dito pa sa isa sa mga product na natanggap ko from Corolla Kids ito. And meron kasing color black nito. Late ko na kasi nakita yung offer ni Corolla Kids. Sabi ko, silver na lang kasi may black shoes na siya. Kasi naisip ko, kung color black yung pipiliin ko, pwede magamit ni Pinky habang naka-school uniform siya. Pero ito kasing silver, pwede siyang gamitin din naman pang PE or even pang gala. And alam mo, maganda siya kahit anong forma ng bagets mo. Kung naka-dress siya, pwede to, 'di ba? Parang pa-doll style yung atake niya. Pwede rin naman kung naka-legging sila, naka-shorts, skirts, 'di ba? Sobrang ganda. At saka pag mga bata, ma-appreciate nila yung madaling alisin sa paa nila, madaling tanggalin. So, yung mga ganyang develcro na strap, sobrang helpful niyan sa mga bagets para sila na lang magsapatos ng kanila. Alam mo yun, hindi mo na kailangang isintas pa, tapos ganyan siya ka-flexible. Oh my God, sobrang worth it nito. Malambot din yung apakan niya sa loob. Worth it ito ipang regalo, guys, sa mga bagets ninyong babae. Yung available size nito pang kids, 30 hanggang 35. Hindi ko sure kung ano yung sakto kay Pinky, pero pinili ko yung size 30 and good thing. Sakto-sakto sa kanya, hindi siya masikip, may konting allowance pa nga. So, nung nakita niya, ayan, tinry niya agad. So, sabi ko nga, kapag nag-PE siya, yan na lang yung gagamitin niya. Diba? Sobrang ganda nito, promise. Even ako, kung meron lang pang matanda na ganito yung itsura, for the checkout, kasi ang ganda niya. May bahay, may bed pa yung paper doll niya. Oh, ayan, may bed. Oh. Ang tagagupit niya si Papa Arnel. Tapos ito naman, may bed din siya. Ang galing. Galing ng ate. Proud of you, ate. Mama, gusto mo din? Apo. Lil Curious. Nanood na sila ng Curious. So, tapos, nililigo nila. ano yan? Shower? Wow, may bathtub pa sila. Ang galing naman nila. Ang galing na. Ikaw lang nakaisip niyan? Po, isip. Oh my God, anak. Ang galing mo. May bathtub pa, oh. Yay! Sila ang pagkain. Wow, yan ang pagkain nila. Okay. Yan ang food nila. Anong food nila? Hot silog? Hindi. Ano yan? Fried chicken at egg at rice nila yan. Oo, may friends pa sila. Nakakatuwa si Pinky. Grabe yung mga kung ano-anong naiisip niyang idea. Siya lang talaga nakaisip noon na gumawa ng mga bed, shower area, doon sa mga paper dolls niya. Yung mga ginupit-gupit niyang drawing. Nakaka-proud lang din. Anyway, eto nga pala yung study table nila. Inayos ko na, inorganize ko na. May mga bago silang cologne, perfume. Pinaglalagay ko na rin dyan. Kasi kapag after nila maligo sa umaga, dito rin naman ang pwesto nila dahil dito nga sila binibihisan, inaayusan ng buhok. So, mas better na dyan na nga rin Pinasagutan sila. Ko na nga rin kay Pinky yung assignment niya bago matulog. And kinabukasan na nga pala ito, nasa school na si Pink. Nagpunta kami ng bayan after na masundo si Kowa. At nag-request nga na punta daw kami sa cafe. Nakakaloka, nasa palengke kami. Sabi ni Kowa, I think there's a cafe here. Tapos naalala ko, merong ni-recommend yung aking landlady na Kuchiti.
In fairness, ang sarap ng drinks and pagkain nila dun. Sabi ko nga next time, dali naman natin dun si Pinky kasi for sure magugustuhan niya. So anyway, eto na nga pala. Meron din namang assignment si Kowa. Eto yung pagtitrace. Actually, inorderan ko pa siya ng pad paper. Yung merong pangalan niya para ma-practice siya mag-trace. Broken lines. Yeah, you have to trace the broken line. Very good, Kowa. So proud of you, anak. Very good. And then what's the last color? Green. Green.